Good morning. Ito po yung bahay. Nakalagay na rin. Ano ko na rin. Ibigay ko na rin yung detalye. Wilcon yung nagano doon, pero tapos yung mga bakal dito nasukatan ko na rin, ganun din. Lasang kulay mabibili sa mga market, sa mga hardware is white. Ayan, papunta sa building A. Nagkadugtong po yan. 60 bag of cement sa ulan, saka sa araw, labor. For example, resident din. Ilang araw mong katrabaho ito. Good morning. Ayan mga boss, welcome back po dito sa ating channel. Ayan, another day, another build. So nandito po tayo ngayon sa Lakeshore Project. Ayan, shoutout kay Kuya Bong at kay Ate Anet. Ito po yung bahay. Halos sa na pala. Natapos na rin po yung naglalagay na molding. Ayan, makapansin yan, meron na po siyang molding dito sa may harapan. Tapos yung railing na lang po dito. May railing pa po yan. Ganun din dun sa kabila. So ipiprepare ko ngayon yung materyales para tomorrow pagpasok ng welder, so meron na siyang magagamit. Tapos yung yung karagdagang ilaw pala doon, ayan, nakalagay na rin, silipin natin sa loob. Ongoing po yung pagtatiles nila dito sa may balcony. Tapos yung design pala ng perimeter fence meron na rin, okay na rin po yung design. So approve na rin sa owner. Iano ko na rin, ibigay ko na rin yung detalye sa mga gagawa rito. Dahil yung dito sa gilid, halos okay na rin yung dito sa may gilid. Ayan. Pero hindi pa po tapos itong meron pa pong mga design itong bakod dito sa may gilid. Meron pa siyang groove, and then meron ding ilaw. Ilalagay pa po kami ilaw dyan. Ayan, ganda na. Baka asikasuhin ko rin yung mga gagamitin pong cladding dito sa may harapan, saka sa mga column. Yung decostone dyan sa mga poste, meron pa pong mga decostone yan. Ganon din dito sa may porch, tsaka sa may balcony, sa may master bedroom. Mga boss, tara po, pasok tayo. Ang ganda ang ganda ng ng ceiling. Nailagay yung yung kanyang profile, aluminum profile. Yung garahe. So ito mga poste na to. Ito meron pa pong mga for cladding. Ito pinambulan po namin to. Po kasi ito yung downspout. So Piston board ang maganda pong ilagay dyan, or gawing tambol, para mukha pa rin siyang column na hindi expose yung PVC. Ayan. Tapos pwede naman pong balutan ng decostone to. Lalagyan lang natin siya ng adhesive, tulad ng nilalagay namin yung tawag dito, plaster band bago install ng paladesive tsaka decostone. Tapos nandito na rin yung mga yung mga wood planks sa hagdanan. Sample natin isa. Ano po ito? Mapas siya ng alam ko nasa 13 inches yata yun. Deng!
Ay, Bambol, dito. O ang ano, wood planks doon. Dalawa. Ayun na yung magsagdanan. Tulungan mo siya. Kung ang wood planks, dalawa. Dalawa lang, sample lang dito. Ito na yung kitchen area. Bali yung tiles dito, nagkulang pa po kami ng tiles kaya po naka-blackout pa yan. Pero ayun na, baka this week or mamaya ma-pick up na rin yung tiles na po kompleto rito sa pinaka-dining. And wood planks. Sa ilalim yung groove, sa ilalim yung groove. Ilalim yung ano, yung may ikaw baliktad eh. Ayan. Ang ganda oh. Ano lang, sample lang. Ito siya. Tapos yung railing, i-prepare na rin yung materials niya. Meron na rin pong detalye si Kuya Bong sa railing design. Saka dito sa taas, railing pa po yan. Ganda na. Nag-ano sa camera yung ano, yung street lights po natin lagyan ng ayan. Nalanda na siyang glass. Sa camera po kasi na ano, parang namamatay pero hindi po buo po yan. Ano. Wala yung ano. Oh. Pero pagka meron siyang glass, ayan, buo. Diba? Oh. Ito sa isang bedroom. Ito po yung magiging design niya dito sa area na to. Dito yung headboard. Kaya, meron pa po kami gagawing headboard dito. Kaya meron siyang abang na electrical. Ito. Para sa kanyang headboard. Ayun yung design. Tapos magiging ano po ito. Ang gusto nila yung concrete finish. Sana industrial. Kaya meron siyang groove. And then meron siyang ganito na bilog-bilog. And then may ano lang po ito. Stucco. Stucco na concrete finish. And then ilalagyan ng ano. Lalagyan ng top coat na matte. Matte lang para maging ano siya talaga. Industrial. Yan po yung gusto nila dyan sa wall na yan. Lapad ba? Yes! Ano na metros? Metro. Engineer, may metro engineer. Ano na metro? Diniram ko doon eh. 13 inches. O ano po ito? Malapad. Para mas maganda siyang angkitan. Kompleto na po yan. Pati landing nandito na rin. Yan. Ang ganda niya pagka natapos sa pagka nabarnasan yan. Yayaman yun. Ganda oh. So yung mga bintana 1 month ang estimated nito. So by July pa po ang malalagay yung mga bintana. So hindi pa tayo makakapag-finish although pwede na tayo mag first coating. Tapos pagka na-install na yung mga window, doon natin ipa-final or finishing ng mga pintura. Dito sa CR, ito walk-in closet. Dito sa master bedroom. And then ito yung toilet and bath. Tapos yung ano dito, yung accent wall. Itong area na ito mga boss, accent wall po ito. Meron pong tiles na gusto sila owner dito na pang accent.
And vanity, dalawang lavatory. And then ito yung water closet, bidet, shower area. Ayan, ang ganda po yung sukat nitong kanilang CR. Ayan, napakaluwalas din yan. Tapos white tiles, napakalinis. Ganda na. Family area. Pwede dito yung ano, TV console. Dito kasi aircon to. So dito yung magiging ano, mga sopa, whatever. So dito maganda yung location ng TV. Kung maglalagay man po sila owner. Tapos lalo na pagka nalagay pa po yung center light dito. Lalo pong chandelier yan. Ayan. Pakaganda rito. Puro pin light lang po ang gusto nila owner dito. Wala pong kuha pansin nyo, walang center light. Ayan. Kaya po dinagdagan ko siya ng pin light para maliwanag. Tsaka yung watts dito, nasa 9 watts every piece niyan. Ano naman po yan, hindi naman po sabay-sabay yan. For example yan, isang switch, tatlo. Tapos yung tatlo, isang switch din po. Ayan. Marami siyang ilaw pero hindi sabay-sabay yan. Kung gusto niyo owner na ano na tama lang yung liwanag yan, pwede yan. Tapos tricolor. Yan white, full white, then warm. Okay. Ganda. Yun na rin yung CR. Main door 4x8. Pareho yung metros ni. Merenda. Bossing, merenda muna. Ayan, okay nitong ano, fence. Ayan mga boss, ganito lang po katakas yung allowed na fence dito sa subdivision. Ganun din sa mga bahay-bahay dito, wala po kayong makikitang
mataas na bakod. Break time, break time. Ano merienda? Nak, apa mo mo kaya nak? Escape place lang tayo. Ayan na, marami palang absent. Wala si Mang Sani. Pila lang absent? 8. Ayan, 8 po yung absent dito. Monday tayo ngayon. So ayan, iwan na natin sila. Nasikasuhin din ako sa Bacolor project. Yung kung kailangan nila doon para maybe na siguro pa ang tawag dito, makuha po namin magbuhos sa Bacolor project sa private villa by Wednesday. So asikasuhin ko yung kailangan din nila ngayon, and then yung mga kulang-kulang natin dito, papalo po yung tiles na kulang pa doon. Ano po yun, bali yung delivery nila kulang yung items. So si Wilcon yung nagano doon, pero sabi naman nung aking kausap doon, by this week daw may deliver na. So hopefully sana ma-deliver, dahil lang po para masarado na yung tiles dun sa may kitchen area. Ayan. Yan na po siya. Tapos yung mga bakal dito nasukatan ko na rin. Ganon din dito sa kabila. So papaready ko na ngayon para bukas pagpasok ng ating welder. Hindi po pumasok yung welder ngayon dahil nga po taga-palit siya. Pista sa palit, Apong Iro. So happy pesta sa palit. Ayan. Tapos yung dito sa may cladding dito, asikasuhin ko na rin ngayon. Tingnan ko meron ako mabibili dito sa may ports tsaka doon. Ayan, kaya hindi ako stone pala dito. Hindi ako stone, doon hindi ako stone tsaka doon. Tapos dito pag-usapan namin ni Kuya Bong kung ano dito. Ayan, nandito tayo sa obra. Dito pa ako titingin ng mga more cladding, mga di ako stone. Dito ako bumibili. Ayan, shoutout sa obra dito sa may Lagundi, Mexico. Ayan, nandito na tayo sa naman Bacolor. Silipin po natin yung piniprepare nilang ubuhusan, slab, second floor. Ayan na mga boss, start na rin nilang unti-unti nang binabagbag itong kubo. Bali itong extension na to, kailangan ko matanggal dyan. Ito ng kubo lang matitira para may bagsak na rin, mabuhat, papunta rin sa kabila. Kailangan matanggal muna ito lahat para po lumuhang dito. And then kahit ito kailangan gibayin din to, dahil yung building B halos hanggang dito po yun, yung building B. Ito na yung bubuhusan. Baka po sa ay Wednesday daw, sabi ni engineer. Nandito po si engineer, si Jake. Ayan si engineer. Wednesday. So schedule lang dito. Buhos. Ito prepare na rin yung materials. Graba, buhangin, semento. Tapos pala pagka pala nabuhusan na to mga boss, pwede rin kaming dito matulog yung iba. Ayan, dito sa ilalim diba? Pwede rin dito yung barracks nila. Although papagawa ko rin yung isa doon, yung ilalim po ng platform ng kubo. Pwede rin sila doon.
Bali ano na lang po yung ginamit namin, plywood na lang para mas mabilis kasi pagka steel decking yun nga, matagal bago order pa tayo. Matibay rin naman po yan. Tapos yung mga pinagamitan na to pwede pa natin magamit sa taas. Ayan, hindi yung iniisip ko kasi pagka steel decking yan, yung steel decking kasi yun na yun, hindi na po tatanggalin yun, di tulad dito yung plywood na yan, so pwede pa sa taas, sa third floor. Halos parehas lang din naman po yung sukat niyan. Ayan mga boss, ito po yung bubusan. So tomorrow mag-aabang naman yung electrical po. And nagdala na rin ako mga PVC conduit pipe para sa electrical. Sa electrical, orange po ang kulay niyan. Hindi po tayo pwedeng gumamit ng blue, or pwede rin naman, kaya lang ang blue pipe po kasi design niya para sa water line. So ang orange niya conduit pipe para sa electrical. Wait lang, may tumatawag. Yan, pagka kasi blue, for example, nagtiktik tayo, nakita ng nagtitiktik na kulay blue, syempre isipin na niya, mga boss, ano po yan, water line. So di tulad ng pagka orange, kuryente. Tapos tiniktik niya, binutas niya, tapos kuryente pala yung laman, or pinutol niya, kinat niya ng cutter, tapos kuryente pala yung laman, ala na, nangisay na. So yun po yung iniiwasan din dyan. Kaya pagka blue, meaning water line. Pagka naman orange, ano siya, electrical. Pero ngayon hindi na po kami gumagamit ng blue pipe. Ginagamit na po natin ngayon is PPR pipe na. Kadalasang kulay mabibili sa mga market, sa mga hardware is white. Ayan, white na PPR pipe na po ang ano ngayon ang ginagamit namin. Din na kami gumagamit ng blue pipe. Ayun na yung slab. So sukatin natin kung ilang square meter to, para malaman natin kung ilang semento yung magagamit dito. Ayan, medyo malaki po yung beam, yung biga tsaka yung column. Ano pa kasi ito, may slab pa to sa taas, third floor. And halos nasa ano pala to, nasa kulang-kulang 50 square meter ang luwang nitong ubusan. Sama na yun doon. Itong dito kasi mga boss, dito po yung magiging hagdanan, access. Tapos meron pa siyang bridge. May bridge dito. Yung doon na yan, papunta sa building A. Ang kadugtong po yan. Kaya yung elevation nito parehas po, parehas yung kanilang taas. So yan, dudugtong dun sa building A. Yan. Yan siya. So nasa walang 50 square meter, siguro more or less makakainin nito 60 bag of cement na sa ating mixture na 124 ang mixture ng ating halo. 1 bag, dalawang buhangin, 4 na graba, 124. Ayan yung class A na concrete mixture, or 123 pwede rin naman, or 135. Yan.
Ayan, nandito na po tayo sa bahay. So, inumpisahan na rin pinturahan itong pintuan sa lubaw. Ito po yung pintuan na papalit natin dun sa pintuan doon na nagka-problema. Although hindi naman ganun kalala yung problema. Syempre, ayoko yung hindi maganda. Gusto ko yung pintuan na ipapalit natin doon isa talagang walang po magiging problem. So, ang naging problema kasi ng pintuan doon, yung mga tiyan mga nag-crack. Ayan, ito mga boss, bago to. And then meron ding a proposal para dun sa magiging extension ng canopy doon sa main door. Dito sa main door na to, ang kahoy po kasi mga boss, pagka po expose siya sa ulan saka sa araw, ang nagiging problema yun nga, kaka-crack. Ayan. Kaya kung magpapagawa po kayo, suruin nyo. Napaka-importante ng orientation ng bahay, lalo na kung exposed sa ulan. Sun and rain yung bahay, ay yung main door. So yun yung magiging reason kung bakit magkakaproblema yung main door. Ayun, kaya ito ipapalit natin sa Lubao project. Ayan. Ang presyo pala nito, pinagawa ko to, nasa yata to 17,000. Iba pa yung labor. For example, si Denden, ilang araw mo tatrabawin to? Ilang araw? 3 araw. Tapos yung materials kanina, magkano yung nabot? Nabili para yung dito. Ito lang yung nabili ko. Hindi ka ba nabili? Tinanggal ko muna yung mga Yung materials nito, mga boss, siguro more or less gagastos tayo ng 6,000, mga 6,000 materials lang ito. Tapos yung pang 17,000, so magkano na yan? 23. Ayun pa labor mo. Yung labor nito mga boss, malaki yung talent fee niya, TF. So yun, malaki-laki din gastusin. Main door pa lang halos nasa kulang-kulang 30 mil na, 30,000 main door, ganyan.